So kayo ba ay nagbabalak umutang sa home credit? Imagine nyo, kunwari first timer kayo, tapos naisip nyo umutang ng isang product, halimbawa TV, gusto nyong umutang sa home credit, pero hindi nyo alam kung paano at baka natatakot kayo kasi baka ma-reject kayo. Masayang lang punta nyo doon. So, bibigyan ko kayo ng tips at isi-share ko din yung naging experience ko nung first time namin umutang sa home credit. So, ako personally ay 4 years ng user ni home credit. Kapag first timer kayo, ang pwede nyo lang talagang utangin sa kanila ay product loan. So, hindi pa kayo magkaka-cash loan agad or yung kwarta. Product loan lang talaga yung pwede nyong utangin. So, ako sa loob ng 4 years, marami na akong nautang sa nila. Nakautang na ako ng cellphone, ng TV, ng ref, ng washing, ng e-bike. Yun ang pinaka-lastly namin na product loan sa home credit ay yung e-bike. So, ongoing pa rin yung pagbabayad namin. So, ano yung ginawa namin para ma-approve agad kami dito sa home credit? Unang-una, dapat magdala kayo ng valid ID. Siyempre, yun ang number 1 na requirement sila, yung valid ID ninyo. So, ito, sa pagdala ninyo ng valid ID, dapat ang mas maganda, hindi ko sinasabi na hindi naman pwede yung iba, pero mas maganda talaga na dalhin ninyo is yung primary ID ninyo. Like, national ID. So, yun, pinaka-primary ID na ngayon is yung national ID. Kung meron na kayo nun, pwede nyo siyang dalhin. Kung wala pa kayong copy or yung nasa papel lang, pwede yun, tinatanggap nila yun. Tapos, yun nga, driver's license, UMID, postal, voters ID, tsaka yung PRC ID. Kung ang dala ninyo ay secondary ID, so feeling ko kasi pag ito yung dala ninyo, maliles yung chances ninyo na ma-approve. Pero hindi ko sinasabi na hindi talaga kayo ma-approve ha, kapag ito yung secondary yung dala ninyo. Like yung mga student ID, PhilHealth ID. So, tinatanggap naman nila yon. Kaso nga lang, mas magiging maliit yung chances ninyo na ma-approve. Next, dapat totoo yung sasabihin ninyo sa source of income ninyo or sa monthly income ninyo. So, halimbawa, tinanong kayo ng agent. Kasi pagpunta nyo doon, interviewin kayo ng agent ng home credit eh. Tatanungin kayo, sir or ma'am, ano po ba yung source of income ninyo? May work po ba kayo? Ano po work nyo? Kano yung sahod ninyo? Per day o per kinsenas katapusan. So, lahat yung tinatanong nga at valid yun na tanong nila kasi nga syempre, doon nila malalaman kung kaya nyo bang magbayad sa kanila. So, dapat totoo yung sasabihin niyo kasi minsan, pagka sinabi nyo, ay nag-work ako sa ganito, minsan hihingian kayo ng proof na nag-work nga kayo doon. Tapos, yung sa monthly income naman, dapat totoo din yung sasabihin ninyo kasi doon nila dinedetermine kung yung kukunin nyo ba ay kaya nyong bayaran. So, halimbawa, kumuha kayo ng ref, nagkakahalaga ng 20,000. Pero yung monthly income nyo lang ay 10,000. So, doon pa lang, marereject na kayo kasi obvious naman, di ba, na hindi nyo siya kayang bayaran. So, ang tip ko sa inyo talaga ay mag-start muna kayo sa mga lower price na mga appliances kung gusto ninyo. Huwag nyo siyang tataasan sa monthly income ninyo. Kung ang monthly income ninyo ay 10,000 lang, below 10,000 lang ang kukunin ninyong appliances or kung ano mang gusto nyo kunin na product sa home credit. Huwag nyong tataasan kasi nga, automatic na kayo dun marereject. Next. Tip ko sa inyo, dapat may ready na kayong down payment. So, ganito ang ginawa ko kasi noon na, una muna is nag-canvas muna kami sa mga store. Ang una ko kasing kinuha sa home credit ay yung washing. Hanabishi siya na washing. Di ko na natatandaan kung magkano yung price niya, pero pagpalagay na natin na kunwari 10,000, automatic kasi yung washing na to ha. Pumunta muna kami doon at nagtanong kung kasi lalaki yung nakausap namin doon na agent, sabi namin, sir, kapag po ba ito yung kinuha namin, magkano yung monthly, magkano yung DP, or yung down payment. So, nag-answer naman sila at hindi naman kayo nila agad pipilitin na, oh, ma'am, kunin nyo na po kasi nabigay na namin yung computation. So, wala namang mga agent na ganun. So,
Kaya free na free kayong mag-ask kung magkano ang magiging down payment ninyo, kung magkano magiging monthly ninyo. Para sa next na punta ninyo ay may dala na kayong amount na sakto para sa down payment ninyo. So usually kapag first timer, ang hinihingi nila ay 20% to 50% na DP. So kung kaya nyo mag 50% ay mas maganda kasi magiging mababa yung monthly ninyo. Pero kapag mga 20%, 30%, okay lang din naman kasi yung kulang naman nun is magdadagdag din naman dun sa may monthly ninyo. So ganito, kunwari umutang ako yung washing nga kunwari 10,000. So dapat ang dala namin na down payment is 3,000 or 5,000 kasi nga 'di ba dapat at least makakalahati or 20% or 30% ng product. So huwag kayong mag-expect na dapat 1,000 lang, okay na, pwede na akong makakuha ng product sa home credit. So, hindi po ganon. Kapag kulang yung down payment ninyo, ay hindi nila kayo papayagan. Pero, huwag kayong mag-alala kasi naman pag tumagal na kayo sa home credit at nakailang utang na kayo ng product loan sa kanila, pwede na kayong mababa ng DP. Yun nga lang, kasi pag mababa yung DP ninyo or yung down payment ninyo, mas magiging mataas yung monthly payment ninyo. Kaya mas maganda rin na malaki yung down payment ninyo para mababa yung monthly payment ninyo. Next is dapat naka-ready na yung cellphone ninyo, meron kayong nakaka-receive ng text yung cellphone ninyo, may email kayo na active. At kung pupunta kayo doon, mas magandang may data kayo. Pero kung sakali, baka may wifi naman sila doon, pakonikin kayo. Kasi nga, ida-download nyo pa yung home credit app or kaya i-download nyo na yung home credit app. Pero wag muna kayo mag-register sa home credit app kasi sila ang magtutulong sa inyo kung paano kayo makakapag-register doon. So, sa lastly neto is yung mga contract signing, kailangan nyo yun. Kaya dapat present kayo doon. Siyempre, pagkakukunin nyo na yung product kasi pagka na-approve na naman kayo at pinirmahan nyo na, pwede nyo nang iuwi yung product loan ninyo. So, walang duda yun kasi ako ganun eh. Pagka pirma na ang asawa ko, kasi sa kanya yung home credit account, pagka pirma niya, inuwi na rin namin agad yung washing na inutang namin na kauna-unahan. Tapos, yung first payment namin is next month pa. So, wag kayo agad mag-worry na, ay, kailangan agad bayaran. So, hindi po. 1 month pa bago yung first payment ninyo. So, isa pang tip, para hindi kayo mahirapan, pabalik-balik kayo sa mga store, better na lang mag-chat kayo kung may mga store yung gusto nyong may Facebook, yung mga gusto ninyong puntahan. Like yung mga sa SM store, hindi ko kasi sure kung meron sila. Pero may mga local store naman na nagtatanggap ng home credit na pwede nyo i-chat. At doon nyo na lang kausapin kung magkano yung magiging DP, magkano yung magiging monthly, para hindi na kayo pabalik-balik, para magkaroon kayo ng idea. Pero kapag sure na kayo, gusto nyo kunin, kaya nyo yung down payment, kaya nyo yung monthly, ay need nyo na talaga pumunta sa store. So alam nyo naman si home credit, mataas sila mag-interest, kaya wag na kayong magtaka. At talaga naman kapag hindi kayo nagbayad or na-late kayo ng bayad, tatawag sila at ang worst, ma-home visit kayo. So dapat isipin nyo rin mga consequences kapag hindi kayo nakapagbayad. So halos lahat naman ng online lending app ganun eh kapag hindi kayo nagbayad eh. Kaya better itanong nyo muna kung kaya nyo ba yung down payment at kung kaya nyo ba yung monthly para hindi kayo mahirapan. So yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!